Ibinilin ko lang ang aking munting sanggol sa aking kapitbahay, pero sa hindi inaasahan ay, Part 2. Hindi ko inaasahan na ako ang ipagtatabuyan ng asawa ko, at pinili niya yung babaeng iyon. Umalis ako na balisa, umiiyak, dahil mahal na mahal ko si Dayo. Akala ko ganon din siya sa akin, lalo na nang kami ay nagkaanak na, dahil sa sakit na nararamdaman ko, ay uminom ako sa isang video oak bar, pinag-inom ko yung ibinigay niyang pera sa akin, sa alak ko binuhos ang aking galit, dahil first time kong mag-inom, madali akong tamaan ng alak, may nakipag-join pa sa akin sa inuman noon, 2 lalaki, hindi ko na rin matandaan kung ano ang kanilang pangalan, at kahit ang kanilang itsura ay hindi na malinaw sa akin. Pagkatapos kong malasing, sa totoo lang kinabukasan wala akong matandaan. Basta paggising ko, nasa isang lugar ako na hindi ko pa napuntahan, isang bukid na palayan, na may kubo ng maliit sa gitna. Masakit ang katawan ko, na parang nabagbog, pero hindi malinaw sa akin ang nangyari, pero alam ko na may nangyari dahil sobrang sakit ng kuweba ko, iyak na naman ako ng iyak, sabi ko sa sarili ko bakit nagkaganito ako, bakit nangyari sa akin ito, ang kasalanan ko lang naman ay nag-asawa ako ng maaga, dahil nagmahal ako ng maaga. Umalis ako sa lugar na iyon, medyo malayo na pala ito sa tinitirahan ko, isang probinsya na, kailangan ko pang sumakay ng bus, kaya halos 3 araw na akong hindi nakauwi sa amin. Hindi naman ako nag-aalala sa baby ko, dahil alam ko na hindi siya pababayaan ni Ate Rosie. Nang ako ay makauwi sa bahay, hinanap ko agad si Ate Rosie, at wala sila sa bahay ko. Kaya pinuntahan ko na sa bahay nila, pero nakalock ang bahay nila, walang tao, kaya inisip ko baka umalis lang, namasyal or namimili, kasi hapon nung dumating ako. Kaya naligo muna ako, naglinis sa bahay, kumain ako, dahil sobrang gutom na talaga ako. Pero sumapit na ang gabi wala pa rin sila, kaya nahiga muna ako at hindi ko namalayan nakatulog na pala ako, at nagising ako ay umaga na. Agad akong pumunta sa bahay ni Ate Rosie, pero nakalock pa rin, nagtanong ako sa mga kapitbahay, pero wala daw silang alam, nakita pa nila noong nakaraang araw, pero hindi daw napansin ng mga kapitbahay na umalis si Ate Rosie. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Lumapit ako sa kinauukulan, pero wala naman akong may pakitang picture niya, wala naman akong cellphone at the time. Hindi ko rin alam ang totoong pangalan niya, ang alam ko lang ay Rosie. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang may-ari ng bahay, at binaklas na ang pinto ng bahay, nang makita ko ang loob, wala na talaga ang lahat ng gamit nila. Tinanong ko ang may-ari ano ang pangalan ni Ate Rosie, pero iyon lang din daw ang alam niyang name, at kung taga saan ang alam niya taga Mindanao yung asawa, pero siya hindi rin alam. Simula ng araw na iyon, parang impyerno na ang buhay ko, sinisisi ko ang sarili ko, nawalan na nga ako ng asawa, pati ang nag-iisang anak ko nawala pa rin sa akin. Sobra akong nagtiwala kay Ate Rosie, kaya hindi ko alam na may balak na pala siya sa anak ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisang maghanap, hindi ako umalis sa tinitirahan ko, nagbabaka sakaling bumalik si Ate Rosie at dala ang aking anak, pero wala, lumipas ang buwan at taon, pero walang bumalik na Ate Rosie. Kaya minabuti ko nang umalis na ako sa lugar na iyon, at umuwi sa aming probinsya, walang kaalam-alam ang aking pamilya sa sinapit ko, naging tahimik ako at itinago na lang sa aking puso ang pait na pangyayari sa buhay ko, sa ngayon, nasa 25 years na ang nakalipas, ano kaya ang itsura ng aking anak, may asawa na kaya siya ngayon, may mga anak na kaya siya, hanggang ngayon, nangangarap pa rin akong sana makita ko siya.